Yan, what's up ulit mga ka-vlogger at mga kapatid? Ako po ulit si ka-vlogger, Brother Jun Padilla, at salamat dahil nakatune in ka sa mga oras na ito. By the way, kumusta po ang inyong buhay? Kung ako inyong tatanungin, yun, nasa mabuti pa rin naman kalagayan. At salamat dahil sa likod po ng Enhanced Community Quarantine ay buhay pa rin ang bawat isa sa atin. Ano po? So sa ating pagpapatuloy mga ka-vlogger at mga kapatid, muli ko pong inyayahan na dalhin po natin ating banal na kasulatan kasi ito lang magpapatunay na yun nga pong aking masasabi. Pawang katotohanan lamang. So, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay maganda po at bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, aanyahan ko po kayo na muli po tayong manalangin. Dakila at mahabagi namin Diyos, salamat sa mga oras na ito na maranasan namin ang inyong pangunguna sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi po kami lukuban at bigyan ng katalinuhan na kung saan ito ay ating maunawaan, may tataksa ang puso at isipan at may sa kabuhayan. Pagharian niyo po kami hanggang sa matapos, ingatan niyo po kami kasama ng mga nanonood at nakikinig. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan. So mga ka-vlogger, ayan, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at maganda po ang ating pag-aaral sa mga oras na ito sapagkat ang oras ay hindi masasayang kung ako ang inyong tatanungin. Bakit? Pagka ang pinag-uusapan ay relasyon sa Panginoon ay napakaganda. At ang pag-uusapan natin dito ay yung buhay ng ating Panginoon na kung saan gusto niyang ipahayag sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Naalala ko dati nung ako po nag-aral sa Linuan, Montevista sa Davao po. Elementary po ako noon, grade 4. Nagkaroon ng alam mo yung San Juan sa mga kaibigan nating Katolik na pinaniniwalaan na at that time Katolik pa rin po ako. Eh di naligo kami kasi may pasok na panahon, kaya lang diniklara ng aming school na wag na daw kasi nga San Juan at buhusan ng tubig. So, nag-usap-usap kami magkaklase, pupunta tayo doon, maligo tayo. So, alam mo na, pagka probinsya, may mga may edad sa iyo. So, kasama rin namin yung mga may edad. So, lakad kami, malayo. Pagdating namin doon, excited kami, kahit wala kaming baon. Pero malayo yung lakad namin ha. Halos kalahating araw na lakad yun, mga ka-vlogger. Pagdating namin doon, ligo-ligo kami, naku. Sa hindi inaasahan at ang alam ko lang nalangoy kasi lumaking bundok ako. Alam ko lang nalangoy ay langoy aso. Naku, napunta ako sa malalim, hindi ko na alam kung paano bumalik. Buti na lang yung aking kaibigan, medyo matangkad sa akin. O kaklase ko na rin, si Nido na Patinio. Yun, natulungan niya ako at nahila niya ako mula sa pagkakalunod. At nung nahila niya ako, nanahimik ako ng sandali at napagbubulay-bulayin ko ang sarili ko. Ang sarap pala sa pakaramdam kapag naligtas ka ng isang tao. Simula nun, natatakot na ako sa tubig pero nainganyo din naman ako nung nakatira na ako dito banda sa Cagayan de Oro. Kailangan marunong lumangoy kasi tabing dagat eh. So natuto akong lumangoy doon kung paano lumangoy na hindi naman totally professional swimmer pero natuto akong lumangoy na kung saan magsusurvive ka. At simula noon, nung missionary din ako, ayun, natuto din akong magligtas ng tao at sarap sa pakiramdam. Hindi dahil magmayabang ka na may naligtas ng tao. Kasi meron akong kasamahan dati sa Philippine Frontier Mission na muntik ng malunod, dalawa kaming nagsagip. So, masarap sa pakiramdam pag nakasagip ka ng tao. Kasi gusto kong ipaunawa sa iyo sa mga oras na ito na tayong mga nalunod na sa pagkakasala ay talagang sinagip tayo ng ating Panginoon Jesus. At ang pagsagip na yun ay ang sarap-sarap sa kanyang pakiramdam, hindi upang magmayabang siya na kaya kitang sagipin, hindi. Kundi gusto niyang ipadama sa bawat isa sa atin na ganun kanya kamahal. Ano po? Kung yung titingnan po yung John 3:16, ito po yung mga kilalang talata ng mga Kristiyano. Kahit anong sikta ka sa mga oras na ito, ay hindi nasayang ang iyong pagkakataon na makinig dito. Bakit? Sabi sa John 3:16, handang-handang ibigay ng Diyos ang kanyang tanging kaisa-isang anak upang magkaroon ng kaligtasan kung ang sinong sumampalataya, walang iba kundi sa ating Panginoon Jesus. Ano po? Kaya ganun kanya kamahal. Alam nyo, kung ako lang papipiliin, gusto kong buong araw tayong mag-usap patungkol sa Panginoong Hesus. Siyempre, kanya-kanya naman tayong gawain, pang personal natin na ginagawa. Pero gusto kong ma-realize mo at gusto kong maabot sa iyong puso sa mga oras na ito. Mag-isa ka man dyan, dalawa man kayo, o ilan kayo. Gusto kong abutin kayo sa mga oras na ito. Na mahal kayo ng Panginoon. Kahit anong sikta mo, basta't naniniwala ka sa ating Panginoong Hesus, tandaan mo, mahal na mahal ka niya. At handa niyang ibuhis sa kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Kung ating titingnan yung Isaiah chapter 53, mas lubos mong maunawaan doon. Siya ang nagbata ng lahat ng ating mga pagkakamali. Ibig sabihin, tiniis niya yun. Actually, kung yung pag-aaralan yung John chapter 1, verse 1,
And then John chapter 1 verse 14, makikita mo doon na siyang may lalang ng mundo. At yung paglalang na yun ay walang bahid na kasalanan. Wala siyang plano na ang tao ay hahantong sa pagkakasala. Hindi ang tao ang pumili nun. Kasi may tinatawag tayong freedom of choice. Yung nga lang ang choice na pinili ng ating mga magulang ay yung pagkakamali. Kaya yung plano agad ng Panginoon, bago mangyari yung nakaplan yun sa Panginoon. Pag nagkamali itong tao, talagang mamamatay ang tunay na may lalang. At ganoon kanya kamahal. Isip-isip ko yun sa sarili ko, nakakahiya. Lalo na pag nakakagawa ka ng kasalanan, na alam mong kasalanan, ginagawa mo. At doon ako guilty. At buti na lang din ng Panginoong Hesus, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na, nandun ka sa guilty, pero hindi ibig sabihin na hindi ka nahihingi ng sorry. At hindi ibig sabihin na hindi mo natatalikuran yung pagkakamali. Kaya napakahalaga po nun. Po. At kung inyo pong pag-aaralan yung 1 Peter chapter 2 verse 21 to 22, ay tinatawagan tayo ng Panginoon Hesus na sundin siya. Kung ano yung kanyang ginawa. Kasi kapag kasinunod natin ang Panginoon Hesus, hindi na tayo magkakasala doon na kung saan tayo doon niya tayo binayaran. At yun ang pinakamagandang balita. Hindi ka lang niligtas ng Panginoong Hesus, kundi tinuruan pa niya tayo. Kaya siya nagkatawang tao kasi gusto niya ipakita sa buong sansinukob na ito ang dapat mong gawin. Dahil binayaran na kita sa pagkakasala. At yun ang magandang balita. Po. At isa pa dito, kung inyong titingnan yung 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, ay ito yung pagpapakilala na kung saan napakaswerte natin. Bakit? Nabuhay ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo, nakasama ng mga apostol ng unang panahon, na kung saan yung kanyang pagkabuhay ay hindi biro. Bakit? Dito papasok yung kahirapan na kanyang dinanas. Kasi hindi niya magamit-gamit yung pagiging Diyos niya. Hinubad nga niya At yun ang inaabangan ni Satanas na gamitin mo yun kasi hindi mo masusunod yung iyong kautusan kapag walang kapangyarihan. Pero pinatunayan ng Panginoon Hesus na even though without my power, as long that I have connection to my Father, nasusunod ng tao yan. Just like us. As long na meron tayong komunikasyon doon sa Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, at ang Banal na Espiritong gagabay sabat sa atin, maniwala kahit sa hindi, kaya nating sundin ang lahat ng kagustuhan ng ating Panginoon Hesus. Well, I'm not saying that kung gagawin natin yun ay perfect na tayo. Ang gusto kong mangyari, ang gusto kong ipaunawa na kaya natin. Hindi sa sarili natin, kundi mayroon ng nagtagumpay diyan. Walang iba kundi ating Panginoon Hesus. Kaya ang panawagan niya, magpasakop tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng pag-ibig. Lahat ng bagay, mga kapatid, maniwala kahit sa hindi, magagawa kapag ka mayroong pag-ibig. Sabi nga ay, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. At ang pamamaraan para masunod natin, yung binayaran ng ating Panginoong Hesus, doon sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, yung pagkakasala ng tao, doon sa 10 utos. Doon niya tayo binayaran. Kaya, masusunod na natin yun kapag ka mayroon pang pag-ibig. Kasi, ang tutuusin yan, kahit sa New Testament, pinaliwanag pa rin ng Panginoon Hesus yung 10 utos. Naalala niyo po yung mayamang binata. Na-explain niya doon. Nasusunod mo ba to? Nandun na siya at the time. Bakit niya di sinabi, hindi mo naman kailangan kasi sundin yan. So, nung nakita ng Panginoon Hesus na nasunod niya, natuwa ang Panginoon Hesus at dinagdagan pa niya, sabi niya, ito na lang kulang sa iyo. Pamigay mo lahat ng kayamanan. Hindi rin niya nagawa. So, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Na kung saan, masusunod lang yung kautusan. And I'm proud to say, as a Seventh-day Adventist, sabi ko nga, hindi perfect ang pagiging Adventista because we are living in this sinner world. But, despite of all that, magagawa natin lahat ng bagay na ito. If we have a good communication and relation, doon sa nagligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. And that's amen for me. I don't know sa inyo diyan na nanonood at nakikinig. Alam niyo, sa totoo lang, gusto kong maramdaman yung naramdaman ko na ipinaramdam ng Diyos sa akin na ganun niya ako kamahal. Actually, kung tutusin mga kapatid, hindi ko naman pinagmamayabang at hindi ko rin masasabing nagmamakaawa ako. Hindi biro tong aking room na nasa loob ako ngayon. Sobrang init. Ang electric fan, alam mo naman dito sa Siiran, Batangas, at kung ikitaga Siiran, ramdam mo yung ngayon. Grabing init. Pero ginagawa ko na kahit papano, ako totoo lang akong tao. Na kung saan makapagbahagi ako ng salita ng Panginoon. Dahil alam ko na ang panahon ay malapit na. At kaya gusto ko namang ibahagi ito sa iyo. Dahil malapit nang babalik ang Panginoon Hesus at lahat ng kasagutan, lahat ng pagtigil ng kahirapan at higit itong kamatayan, o kahit itong mga pagkakasakit, matitigil yan pagka dumating ang Panginoon Hesus. At ang susi lang noon, yung sinasabi po sa
Mateo chapter 24. Kung inyo pong titingnan yung Mateo chapter 24, verse 14. Actually, yung 13, yun ang pinakagusto natin. Sabi doon, lahat dapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pero meron pa akong nakitang susi para matapos itong lahat. Yun po yung sinasabi sa Mateo 24 verse 14. At ipangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ano daw? Ipapangaral daw natin sa buong sanlibutan ang pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Sino ipapangaral? Yung ebanghelyo. Sinong ebanghelyo? Si Jesus Christ. Anong ipapangaral mo patungkol sa buhay ni Jesus Christ? Yung pagkabuhay niya at kamatayan niya at pagkabuhay na maguli. Ito po yung sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Nanirahan ng ating Panginoon Hesus dito upang madama niya kung ano ba talagang kalagayan ng tao at naramdaman niyang napakahirap nga naman. Pero napatunayan niya na, sabi ko nga, pagka meron kang magandang relasyon doon sa langit, maniwala ka sa hindi, magagawa mo lahat ng bagay. At hindi lang yon, siya nabuhay at namatay. Bakit mahalaga ang kanyang kamatayan? Sapagkat ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus ay siya lang pangbayad sa buong sanlibutan. Yung kanyang dugo na naibuhis doon sa krus ay pangbayad sa lahat ng nagkasala mula noon, ngayon, at sa mga nasa sinapupunan pa na ilalabas pa sa mundong ito, ay binayaran niya tayo. At gusto ng Panginoon Hesus na pananampalatayaan mo yung pagbayad niya kasi yun ang kailangan na gawin bilang isang nanampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ano po? Hindi lang siya namatay, kundi itong pinakamaganda. Yung ating pananampalataya, nagkaroon siya ng pag-asa ng buhay, nung muli ding nabuhay ang ating Panginoon Hesus. Kasi kung nanampalataya tayo at nanatili sa salibingan, para bagang walang katotohanan, kung siya nga hindi nabuhay, how much more pa tayo? Pero dahil nabuhay siya, dahil wala naman talaga siyang kasalanan, ang galing. Doon ko napatunayan na talagang ang pag-ibig ng Diyos ay ginawa niya ang lahat na sabihin natin mahirap, pero ginawa niya lahat. Dahil sabi ko nga, pag may pag-ibig, nagagawa ang lahat ng bagay. Ano po? Alam nyo, kung inyong titingnan po yung 1 Corinthians chapter 15 din, verse 20 to 22, ito yung patunay na kung saan siya yung unang bunga ng pagkabuhay na maguli. At napakaganda po nun, mga ka-vlogger. At huwag kang matakot sa kamatayan. Bakit? Hindi dahil hinahanap natin yung kamatayan, hindi dahil gusto nating mamatay, kundi mamatay ka man or mabuhay na madat na ng ating Panginoon Hesus. At kung patay ka nga sa panahon na yun, huwag kang mag-alala dahil muli ka ngang mabubuhay kung paanong muling nabuhay ang ating Panginoon Hesus. Ganyan ang kanyang gagawin. Ano po? At sabi pa nga po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, ang pag-ibig ng Panginoon Hesus ay siyang humihimok sa atin upang sundin natin siya. Upang magawa natin yung kanyang kauluban. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan. Actually, magpalo-palo ka man sa iyong sarili every Semana Santa. Magpapako ka man sa cross. Ang iba ay nagbibigay ng malalaking abuloy. Ang iba ay talagang nagtatrabaho sa loob ng simbahan for the sake daw na sila ipatawarin. Hindi yun ang way. Ang way is to have a faith doon sa ginawa ng ating Panginoon Hesus. Doon sa cross. At yun ang pinakamaganda. At dahil sa pag-ibig niya yun, hinihimok niya tayo na gawin natin yung pinakaparte natin bilang isang Kristiyano. At yun ang pinakamagandang balita. Siya din yung gumawa ng paraan upang magkasundo ulit ang langit at ang makasalanang mundo. Siya yung namagitan sa pamamagitan ng pagkapako sa cross. Nung una kasing panahon, para tayong tali na kung saan pupunta ang Diyos, kasama at may gandang komunikasyon. Pero nung nagkasala, naputol yun. Ngayon, si Kristo ulit ang nagbalik ng tali na yun upang ikaw at ako ay magkaroon ng magandang relasyon doon sa langit. Amen? Amen. Ano po? So, sabi pa nga po dito mga ka-vlogger, hindi lang niya tayo pinagkasundo doon sa langit, kundi siya yung gumawa ng paraan na kahit wala siyang kasalanan ay inako niya hanggang sa kamatayan. At nung namatay siya, yun yung na time na kung saan nagkaroon ka rin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At yun ang pinakamaganda. Kung yung pag-aaralan ng kapatid, napakahirap yung ginawa ng ating Panginoon Hesus. Bakit? Isipin mo, yung kasalanan ay inlipat sa iyo. At sabi nga doon sa kanta na, "I never seen 10,000 angels cry." Bakit? Na-imagine yung gumagawa ng kanta na umiyak ang lahat ng mga anghel sa isang kalangitan. Alam nilang walang kasalanan to, bakit kailangan mamatay? Actually, kung pahihintulutan, kaya nung sa time na pinahintulutan yung anghel na pumapatay ng buhay, yung sa time ni Haring Parao, sa time ni Moses, nung gabing yun, kung sino yung walang tatak, mamamatay. Talagang papatay sila. Bakit?
Actually, mababait ang mga angel. Pero nung nakita nila yung ating Panginoon Jesus na nabayubay doon sa cross dahil sa iyo, noong nagkaroon po ng pagkapako na sa cross Jesus Christ, tinabunan daw ng Ama ang part na kung saan nandun si Jesus ng isang napakakapal na na ulap dahil hindi niya kayang tingnan ang ating Panginoon Jesus. Bakit? Dahil yung iyong kasalanan, yun ang nakikita niya sa ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, nalipat doon lahat. Pati yung nagbugbog sa kanya, nagpalo, yung nagtusok sa kanyang gilid, na ilipat doon lahat ng kanyang kasalanan. At ang tingin ng Ama ay talagang makasalanan. Kaya hindi niya kayang tingnan ang kanyang anak na walang kasala-sala ay tumanggap ng isang kasalanan. At yun ang pinakamahirap. Ano pat nung nabuhay muli ng ating Panginoon Jesus, ibinigay sa kanya ng Ama lahat ng kaluwalhatian. Sabi po dito, ito yung patunay na kung saan ang ating Panginoon Jesus ay karapat-dapat dahil siya yung anak ng Diyos. Kung inyong titingnan yung Romans chapter 1 verse 4, siya yung karapat-dapat na magbayad kasi siya nga yung representative ng Diyos. Okay po. And then sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 25, naging pangpalubag loob siya para sa bawat sa atin upang ang Ama ay mahabag sa atin, upang pakinggan tayo ng langit. Dahil kung wala ang ating Panginoon Jesus, mamamatay na lang tayo na walang pag-asa. Ano po? At sabi pa nga po dito, hindi lang siya pangpalubag loob, kundi siya yung pangpalubag na handog sa buong sanlibutan. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 2 and 1 John chapter 4 verse 10. At sabi nga sa Roma chapter 4 verse 25, siya yung ibinigay para sa iyo at sa akin. Ikaw, anong gagawin mo? Ginawa niya ang lahat. Ikaw, anong gagawin mo? Yan. Sabi pa nga dito sa Romans 8:3-4, siya yung nag-anyong salarin. Alam mo yun? Kung tutuusin, ikukulong na sana tayo. Patay na sana tayo. Pero may umako doon na ako na. Hindi siya. Dahil mahal ko yan. And then, Colossus 2:15, na nagumpay siya laban sa kasalanan. At ito yung magandang balita. Dahil nagtagumpay siya. At doon napatunayan. Dahil nagtagumpay siya, ay kaya kanyang iligtas. Kung nagkasala ang ating Panginoong Jesus mula doon sa pagkapako sa cross, hindi lang doon, kundi sa buong buhay niya, walang kaligtasan ng tao. Kasi ikiklaim ni Satanas at tinan mo, piti nga ikaw, di mo nagagawa. Ito pa. Kaya dapat mamatay na rin to. Pero hindi. Sabi ng Panginoon, gagawin ko ang lahat na mula dito sa nanonood sa mga oras na ito, ililigtas kita hanggang sa mga taong tatanggap sa aking ginawa doon sa pagkapako sa cross. And then sabi pa nga po dito sa last nating talata, mga vlogger, sa Philippians chapter 2, verse 6-11. Ito yung pinakamalungkot. Yung pagiging Diyos niya, hinubad niya upang magbata ng kasalanan na dapat tayo doon ang ipapako sa cross. Kung inyong pag-aaralan, mga vlogger, ang buhay ng ating Panginoon Jesus ay hindi biro. Bakit? Isipin mong sarap ng buhay niya sa langit. Perfect na buhay. Kahit klima doon, mga anghel, utusan niya, lahat. Tali. Uupo lang siya doon kung anong gagawin niya. Pero tinanggal niya yon, bumaba siya rito. At ang pinuntahan niya ay magkaiba ang klima doon sa langit at dito. Init na init dito, away doon, patayan dito, patayan doon, gera, sigawan, umagang-umaga, maririnig mo yun sa mga kapitbahay. Ano po? At yun ang pinuntahan niya dito. Kinutya, dinuraan, alam ba nung nihunuli siya nung gabing yun, bago tayo magtapos. 3:00 ng madaling araw bago tumilaok ang manok, siguro nasa mga 2:00 o 1:00. Kasi nagpipray sila. Sabi nga doon 12:00 daw, nagpipray ng Panginoon. At after lang magpray, hinuli sila. Pinayuhan nga niya si Peter, James, and John, bakit ka natutulog? Alam niyo bang ang espiritu ay malakas, ngunit ang laman ay mahina. So at that time, hinuli siya. At mula noon, binugbog na siya hanggang sa dumating si Pilato at ang pasukan ng unang panahon ng mga government. Hanggang ngayon naman siguro 7. So, 7, binugbog pa siya ulit. Tapos pinapili, sinyong palalayain, si Barabas o itong Jesus na yung kinikilala. Sabi ng mga tao ay si Barabas. Malaya. Well, nasa propesiya na kasi na yun ang mangyayari sa ating Panginoong Jesus. And then, tapos noon, yun na, nagsimula na. Sigaw ng mga tao, ipako siya sa krus at doon nagsimula yung sign of the cross. Kasi yung mga sa malayo, yung mga kaparian,
tinanong sila, ayaw naman lang makikisigaw din. Baka sila yung mapagbunto ng mga tao. Yung mga dahilan, ba't namatay yun? Which is totoo naman sila talaga. Kaya para hindi sila hugas kamay, sige, pako na yan sa krus. Pako. Kung yung titingnan po at pag-aaralan, alam mo, nakakapanood ako ng mga picture na kung saan nakahubad si Jesus Christ. Totoo yun. Kasi pag nagparusa ang mga Hudyo at ipinahiya kanila, or ng mga Romano, ay talagang hubad. At hindi biro ang tinanggap ng ating Panginoon Jesus. Ginawa ninyo, at kahit minsan yung pagkagalit, pagkainis, pagkapuot, o kahit magmura, o kaya yung titingnan niya lang yung magpalo sa kanya na may galit siya, hindi niya ginawa yun. Kita na doon yung pinakamaamo niya na buhay. Yung pinakamaibigin na ama ay talagang pinakita ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Dahil ligtas niya ako. At ikaw. Kaya hindi na sayang ang oras na ito na ipinahayag ko sa iyo kung gaano kakamahal ng ating Panginoon Jesus. Mga ka-vlogger, tingnan yung oras ninyo. Tumingin kayo sa panahon. Ipinakita na ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari. Kung paano daw sa panahon ni Noe at ni Lot, ganun din mangyayari sa ating kapanahunan. Bago nagunaw ang mundo sa pamagitan ng tubig, ang mga tao nagsisiinom, nagsisipag-asawa, nangag-aasawa, nagagawa ng mga bahay sa time ni Lot, nagbibinta, lahat. At ang kasuklam-suklam ng mga pangyayari at mga kasamahan ay ginawa na nila. Hindi na alam, sa gabing iyon, uulan pala ng apoy. At yun ang napakahirap, mga ka-vlogger. So mga ka-vlogger, alam nyo, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay namumutawi yan. At ang panawagan niya sa atin, kumakatok siya sa ating mga puso. Tanong, ibig mo bang siya manirahan sa iyong puso at isipan? Ibig mo bang tanggapin siyang personal na tagapagligtas? Nakakaramdam ka ba ngayon na gusto mo siyang tanggapin bilang iyong Diyos at asahan yung kanyang pangako na siya muling babalik? Itaas mo ang iyong kamay sa mga oras na ito. Ako nagtataas ako. I accept Jesus Christ as my personal Savior. Tayo panalangin. Panginoon, salamat po dahil sa iyong sakripisyo doon sa bawat isa sa amin. Ang inyong buhay hanggang sa kamatayan, hanggang sa muling pagkabuhay at hanggang sa mga oras na ito. At sa kinaharap pa, ang inyong pag-ibig siyang namumutawi sa bawat sa amin. Kaya pagpatawad ng aming mga karumihan, narito, idinudulog ko po sa inyo itong nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Alam ko po, Panginoon, na mahal niyo sila. Alam ko po, Panginoon, na sila ay inyong tinawag upang makarinig ng pabalitang ito, natanggapin kayong personal na tagapagligtas. Opo, Panginoon, minsan pa'y nagkamali kami at maaaring magkakamali pa kami. Pero salamat dahil andyan kayo palagi, handang mamagitan sa amin, diyan sa Ama, upang kami maging malinis ang kasalanan. Kaya tulungan kami na talikuran namin yung mga pagkakamali namin at mabuhay kami na kung saan kasama ang aming Panginoon Jesus. Mamatay kami sa kasalanan at mabuhay kami kung paano muling nabuhay ang aming Panginoon Jesus. At magkakaroon kami ng pag-asa na kung paano siya din doon sa langit ay umaasa na sa pagbabalik niya kami makakasama na dadalhin doon sa langit na bayan. Pagpalain niyo po, Panginoon, nakikinig at nanonood dito sa mga oras na ito. At umaasa po ako na kayo po patuloy mangunat paghari sa batsa sa amin. Ano man ang pinagdadaanan nila, hindi po pagpalain. Kung sila may walang mga trabaho, bigyan po niyo sila. Kung sila may mga problema, bigyan niyo po niyo ng kasagutan at lunas. Kung may makaramdaman, niyo po silang pagalingin. At kung mayroong ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya, pagkaisahin at buglurin ng pag-ibig. Ipaunawa sa batsa sa amin kung gaano niyo kami kamahal. Kaya Panginoon, salamat ng marami. Umaasa po ako na sa mga oras na ito, yung nakinig at nanood nito ay inyong pagpapalain. Ito po ang aming hiling. Sa pangalan ni Jesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. So ayun mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood at pagkikinig. Huwag niyo naman po kalimutang mag-like at saka mag-subscribe kung baguhan pa lang sa aking YouTube channel. And then, pakishare na rin po kung maaari po sana i-share po niyo. Then humihingi din po ako ng komento
para po mapabuti, mapaganda, maayos at mapabilis po natin ang ating pong pagpapahayag ng mabuting balita. Sa ganon, kapag naihayag nito sa buong sanlibutan, darating na ang bakas, sasalubungin na natin ang ating pagmusos dun sa mga namaan. So muli, maraming salamat po at ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan ng isang kasabihan. Ang katotohanan ng iyong alam, pag hindi mo ito binahagi, darating ang panahon na ang Diyos sa iyo ay babawi. Maraming salamat po. Bye-bye.